Wala na sa bansa ang super bagyong Goring pero nag-iwan ito ng pinsala sa kabuhayan ng mga taga Ilocos Norte. At live mula sa Paway, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kumusta ang panahon dyan sa mga oras na ito? Cheryl, sa ngayon nga ay mahinang pag-ulan na lang yung nararanasan dito sa bayan ng Paway. Pero may mga areas pa rin na lubog sa baha, lalo na yung mga bagsakan ng tubig mula sa mga bundok at umapaw na mga ilog. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga alagang hayop ng mga residente. Inabot na ng baha ang mga fish pond na ito sa Batac City sa Ilocos Norte dahil sa matinding pag-ulan bunsod ng bagyong Goring. Sinubukan pang lagyan ng mga ito ng fishnet para di anurin ng baha ang mga inaalagaang tilapia fingerlings. Pero di na talaga kinaya. Kaya naman wala nang natira sa mahigit 150,000 fingerlings na inaalagaan sa fish pond. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Ilocos Norte, umapaw ang tubig sa mga ilog at creek, kaya naman dumiretso ang mga rumaragasang tubig sa kanilang fish farm. Ang mga isdang ito pa naman ang ipinamimigay ng libre sa mga mangingisda. Wala po ba kayo nasi? Meron naman kasi before na lumubog yung mga tangke, meron kaming nakuha, kaya lang masyadong maliliit pa yung mga fry, kaya hindi naman nakuha sa net. Bukod naman sa mga fish pond, hindi rin nakaligtas ang mga alagang hayop sa Batac. Ang kalabaw na ito nakitang palutang-lutang na lang sa ilog. Si Tatay Noel nalubog na nga sa putik ang bahay, naanod pa ng baha ang isa niyang alagang baka. Kaya naman inilipat na niya sa mas mataas na lugar ang natitira niyang alaga. 18 barangay naman sa Paway ang binaha. Kabilang dyan ang bahay na ito na hanggang tuhod ang baha. Nakataas na ang ilan sa kanilang mga gamit pero inabot pa rin ng baha ang ilan dito. Nasira na rin ang mga palayan at mga makinang ginagamit nila sa pagsasaka. Napapaiyak na lang tuloy ang mga residente sa kanilang sinapit. Kasi ngayon lang nangyari ang panahon na ito na nababaha kami. Noon nababaha pa rin kami pero hanggang lang sa salas namin. Ngayon hanggang sa taas na. Dasal ko, patawarin kami ng Panginoon at sa katulungan kami, bigyan ng lakas. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na ulan, bumigay na rin ang mga dike na nagpoprotekta sa mga barangay mula sa pag-apaw ng tubig. Dito po talaga nagpupunta lahat ng mga tubig, ma'am. Kaya hopefully sana yung mga nasirang infrastructures namin ay matatapos agad para naman sa mga kabaranggayan na nabaha ay hindi na maulit yung pagkalubog nila po. Ang problema, di pa raw nila masisimulang ayusin ang mga ito dahil sa paparating pang bagyong Hana. Kaya naman maglalagay muna sila ng mga sandbags sa gilid ng mga ilog. Cheryl, sa ngayon nga ay unti-unti nang humuhupa ang mga pagbaha sa ilang barangay dito sa Paway. Pero naka-standby pa rin itong ating mga taga-local disaster unit dahil may inaasahan pa ng mga pag-ulan na dala naman nitong panibagong bagyong si Hana. Kaya naman hindi na inalis itong kanilang mga modular tent dito dahil kung sakaling magtuloy-tuloy pa itong pag-boost ng ulan ngayong gabi ay agad magpapatupad na naman sila ng pag-evacuate dito sa mga apektadong residente. Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.